Natalo na naman nga po mga idol ang Minnesota Timberwolves sa Game 2 laban sa OKC 118-103 kung saan nasayang na naman ang performance ni Anthony Edwards na merong 32 points, Jaden McDaniels 22 points at si Alexander Walker na merong 17 points. Kahit man nasasabayan nila ang OKC sa first half, outplayed nga nila at nauubusan sila ng lakas sa second half, especially sa third quarter, na rason bakit sila dito natatambakan. At kasabay ng pagkatalo at nabaon nila sa 0-2, hindi na rin naman napigilan pa ng buong team na syempre pangunguna ni Coach Chris Finch na magsumbog sa NBA dahil sa unfavorable nga daw na calls na tinatawag ng mga referee sa Thunder, lalo kay SGA. Sobra nga daw nasisira nito ang kanilang momentum dahil paulit-ulit nga daw itong nagpa-flop. Hindi nila masyadong nababantayan ng maayos since kaunting dikit tutumba nga ito at tatawag agad ng foul ang mga referee. Kaya hiling nila tigilan ang pagbibigay kay SGA ng mga phantom calls dahil masyado nga daw nasisira ang kanilang serye. Samantala, matapos ang ilang araw na pagsilabasa ng balita at trade ni Giannis Antetokounmpo sa Lakers, kinumpirma nga ng isang insider seryoso ang kanilang front office, lalo na si Rob Pelinka sa pagkuha kay Giannis sa isang trade. Sa katunayan, isa ang Milwaukee sa mga teams na kakausapin nila sa offseason. Mismong si Giannis na ang matapang na nagsabi sa interview, isa ang Lakers sa mga teams na gustong sunod na paglaruan ito. Matagal na rin naman itong interesado na sumali sa isang bigger market na merong superstar na kayang suportahan siya. Kaya sisikapin ng front office na ibigay kay Giannis ang kagustuhan nito na once na makuha nila siya. At kung sakaling hindi nila ito makuha, gamit ang ipang-o-offer na trade package na sina Rui at Austin Reeves, gagawa si Pelinka ng ibang paraan. At syempre, ito ay isang 3-team trade scenario upang masungkit nila ito, at magagawa yan sa paghanap ng isa pang team na willing tumulong para makuha nila si Giannis. Alam nga nila hindi ito magiging madali, ngunit wala rin namang imposible simula nang makuha nila noon si Luka Doncic. Sa kabilang banda, kahit man natalo ang New York Knicks kahapon sa Game 1, hindi pa rin naman dito nangangamba ang team dahil may pagkakataon pa rin silang matabla. Ang Game 2 bukas, nagaganapin muli sa kanilang home court. Sila rin naman ang unang nagdomina, sadyang masyado silang nag-relax. Kaya nawala nga ang kanilang momentum. Kaya sa pagpasok sa team sa Game 2, sisiguraduhin ng Knicks, hindi na nga daw yun mauulit pa. In fact, plano nilang maging agresibo sa simula pa lang. Binabalak nga ng coaching staff na paigtingin ang perimeter defense sa Game 2, kung saan mas madalas sila ditong gagamit ng zone defense para maiwasan ang shooting ng Pacers, lalo ni Aaron E. Smith na siyang literal tumalo sa kanila. Alam nga ninyo na matapos mag-init ang shooting nito, dito na nagsimula ang comeback ng Pacers, kaya sinisigurado nga daw nila hindi na ito makakakuha ng maayos at libreng tira. Anong masasabi nyo dito mga idol?